Ito maganda. Throwback sa mga kalokohan na ginawa mo. Bilang estudyante sa Pinas. Okay. Ako na ba? O ikaw na? Sige, ikaw na. Simulan mo na. Simulan mo na, boy. Simulan natin nung mga panahong... magsimula ka sa elementary. Elementary nga. Grade 1. Teka, baka ano na naman yan, ha? Hindi na. Guys, hindi na tayo to. Okay, let's start grade 1. Grade 1. Sige, grade 1. Nung kasi, bro, like, nung nursery ako hanggang grade 2, co-ed ako. Yeah. So, boys and girls. So, ngayon, may isang, may isang babae yata sa school namin, grade 1 pa lang. Parang kasi alam mo yun, may cleaners nga. Kasi so parang nung time na yun, parang kami yata yung cleaners nung araw na yun. Di ko maalala anong pangalan nitong isang kumag na to. Medyo bastos siya. Oh yeah. Grade 1 pa lang, bastos na. Oo. Grabe. Kaya tawag namin doon si Boy Bastos eh. Boy Bastos. Kasi Boy Bastos. Paano kasi, hinaharas niya yung mga babae, parang gusto niyang hinahalikan sa pisngi. Okay. So ngayon, parang ako, knight in shining armor. Pinagtanggol mo yung Pinagtanggol ko yung babae. Sabi ko, ano bang pangalan nun? Basta si Angelica yata. Parang Angelica pangalan niya. Kung nanonood ka man. Angelica, kung nanonood ka man, manood ka na lang. Yan. Parang ganun. Parang sabi niya, parang yung nainis siya kasi ano ba? Sabi nga ganun, bakit mo? Parang alam mo yung inaakbayan. Tapos pinipilit siyang halikan dito. Hinaharas niya talaga. Hinaharas siya. Ngayon, sabi ko parang, wag ka na maguloy, parang ganyan. Parang inawat ko. Ngayon, natapos na, nakapaglinis na kami, uuwi na. Ngayon si Angelica parang umiyak kasi nga na parang siya yung pinipilit siyang gano'n. Pinipilit siyang. Di ngayon, ayaw magpahalik. Ayaw niya magpahalik sa pisngi. Di ba? Halik-halik nanay. Ayaw niya na. Di ngayon, na kami. Like siguro, naghiwalay-hiwalay na. Pauwi na ako. Papunta na ako sa exit kung nasan yung service ko. Tapos, nakasalubong si Angelica. May hawak siyang libro, bro. Ngayon, nandun pa rin yung para siyang na-trauma. Sa sobrang takot niya, bro, pagharap ko, nagulat. Hinampas ako ng libro sa mukha. Bro, putok yung labi ko man. Iyak ako man. Grabe, bro. Sabi ko, bakit mo ako sinampal? Sabi ko gano'n. Sabi niya, sorry, hindi ko sinasadya. Akala ikaw yung nangaharas. Akala niya ako yung nangaharas. Sa sobrang galit ko, sinumbong ko sa pinsan kong kambal. Kasi may pinsan ako. May pinsan akong kambal. So may pinsan ako na nandun kami, same school kami. Yeah. Tapos, dalawa silang babae. Mas matanda sa akin isang taon. Nagsumbong ako. Sabi ko, di na tayo magkaibigan, magkaaway na tayo. Kasi sinampal mo ako ng libro. Pumutok, bro. Like, alam mo yung, kasi alam mo yung libro sa Pinas, di ba mabibigat? Nung grade 1, alam mo yung stroller? Di ba nandun ang mga gamit mo kasi mabibigat? For some reason siya, naka-backpack, bit-bit niya, yung mabibigat na part. Siguro kung hindi mga dalawang stack yun, ang hawak niya. Puta, may buwelo, bro. Pak! Grabe. Putok dito ko, tapos grade 2 ka na, grade 2? Grade 1. Tapos pauwi na. Pa pala, sinumbong ko nga sa pinsan ko, ate, yun yung pumalo sa akin ng libro. Sabi kong gano'n. Pinuntahan namin sa service. Tapos umuwi na ako. Tapos, ewan ko for some reason, nakarating kay Papa yung balita pag uwi ko. Tapos akala ni Papa, ako yung nangaharas. Kaya daw ako sabi niya, pakiskis ka pa, sabi sa ikaw pa yung sinumbong. Akala. Ikaw na yung nagtatanggol. Kasi nga, syempre, nakita ng mga teacher, bakit dumudugo yung uso ko. Emotional damage. Emotional damage. Di ba tayo lang, nagdudugo yung uso ko. Yeah. Akala ngayon, na nireport kay Papa, ganun, na misinformation yata. Kasi, syempre, sabi ko sa'yo, di ba kung gano'n kakulit? So si Papa hindi naniniwala na hindi ako yung nangharas. Akala niya ako yung talagang, yung kulit ko talaga. Akala niya, like, palabiro na nanghaharas ako. Yung ganun. Sabi niya, ganun na, may pakiskis ka pa. Yan, hinampas ka ng libro sa mukha. Sabi gano'n sa akin ni Papa. Akala niya talaga, ako yung nangharas. Sabi ko pa, hindi ko nga siya hinaras. Yung nangaharas si ganito. Yeah. Tapos napagkamalan niyang ako yung nangaharas, hinampas ako ng libro sa mukha. Sabi kong gano'n. Grabe na sa'yo, napagkamalan ka man niya ako. Tapos ako na nga yung tumulong, pero nagsorry siya. After niya ako hampasin. Yeah. Pero si Papa yung hindi naniniwala na nangaharas daw ako. Sabi ko pa, hindi nga ako yung nangharas. Si ganito nga. Siya nga yung nagkataon lang. Nagkasalubong kami. Kaya akala ni Papa, nag-iimbento lang ako. Kasi nga, may kalokohan din talaga ako nun. Naalala ko after nun, actually before pa, nursery ako. Ayun, naalala ko nun, ang pangalan ng teacher ko si Teacher Bambi. Si Teacher Bambi. Bambi talaga? Bambi. Nursery. Yung elepante?
Basta, Teacher yeah. Bambi. Nasa school kami, kasi pag nursery, puro lang yan laro, ganyan, diba? Yeah. Naalala ko pa talaga vividly kasi sabi ko, slide lang kami noon, onting school. Ngayon, si Teacher Bambi, tatayo yan sa gitna, ayusin yung ceiling fan. Oh. Nakapalda, tapos ako naman gaganon. Manya. Tapos, alam mo yung madedetain ako lagi, tapos papatawag si Papa. Sabi niya, may history ka pala kasi. Tawa ko ng tawa, bro. Tapos naalala ko lagi, sabi ni Papa, di ka na natuto? Nanilip ka na naman. Naalala ko yun, nung bata ako noon. Tapos iniisip. Tigas na mukha mo, man. Putangin na, bakit ko ba ang malapit nung bro, hindi lang isa, siguro mga 3 beses. 3 beses ako na-detain. Yeah. Tapos yung pangalawa at pangatlo, sabi ni Papa, talaga naman, dudukutin ko na yung mata mo. Sabi ko ni Papa. Holy shit. Totoo, bro. Kaya sabi ko, di ko na talaga makalimutan yun. Yung unang memory ko nung kalokohan ko nung bata ako. Tapos meron pa, kinder na. Hindi na to yung tumaya ko araw-araw. Hindi na to yun. Iba ako. Siyempre, co-ed ako. Tapos nagkataon yata, iisa lang yung banyo namin. Like parang, pag pumasok ka sa banyo, right side guys, left side women. Yeah. Tapos meron dun bro, like, di na ako to, yung kaklase ko na to. Yeah. Sinusubukan manilip dun sa ilalim nung cubicle. Kasi di ba may pinto yun? Yeah, meron. Ngayon, pag umiihi yung kaklase namin, ginagawa bro, like, nilalagay. gawa ganun. Tarantado, ano? Yeah, tas naalala ko ang daming umiiyak na nun. Kasi nga naalala ko yung pangalan pa nun. Like, parang siya yung best buddy ko nung kinder, si Arman. Shoutout mo muna. Shoutout Arman kung naninilip ka pa rin sa cubicle ng SM. hanggang magtanda manyakol pa rin eh. Si Arman. Tangin ang lit lang nun yun. Pero kasama ko yun bro, nakipagsuntukan ako nung prep. Oh, grabe, bad boy. Kasi kami noon arrange tatlong klase lang yan nung prep. Tapos yung isang crush ko parang let's say class 1, class 2, class 3. Nandun siya sa section 1 kasi matalino siya eh. Yeah. Parang section 2 or 3 ata ako anyway. Yeah. Pag absent yung teacher mo, lilipat ka sa like yung buong class mag-merge dun sa dalawa parang hatiin. Nataon napunta ako dun sa class sa section nung crush ko. Napaupo pa ako dun sa likod niya. Tapos ang nangyari nun, yung maangas niya may gusto sa kanya, dun pala nakaupo kaso dun ako inassign. So nire-assign siya. Galit na galit. Sinisipa yung bag ko. Alam mo yung pagka sa Pinas noon, yung by stroller mo sinisipa, away agad. Kasi big deal yan eh. Parang ayaw mong sinisira yung gamit mo, di ba? Sabi ko, tanginan to Sabi ko ganun. Sabi ko sa kanya, magkita tayo sa playground mamaya. Sabi ko ganun, sa playground. Kabanatan. Tapos, kasama ko si paring Arman. 3 yun, 3-on-3 kami. Di isang side. Parang sabi ko doon sa dalawa, parang ako yung big boss sa gitna ako eh. Sabi ko, sugurin niyo na. Sugurin niyo na. Tapos ako naman, susugod na ako bro. Ang angas ko. Tapos may slide. Yeah. Pasikat ako, tumalon ako bro. Sumabit yung pa ako. Tangin na bro, tapos nabayagan ako. Talagang sumubsob ako. Tapos nung nabayagan ako, namilipit talaga ako. Pero hindi ako natinag, tumayo ako. Paglapit ko dun sa kaaway ko, sinipa ko sa bayagin niya. Hindi pwedeng ako lang mababayagan, ikaw din. Cheap shot yung ginawa ko bro. Tapos alam mo yung di ba pag bata ka, tapos meron kang kalaro na paiyak mo, patatahanin mo. Alam mo yun, kasi ayaw mong mapagalitan. Para hindi magsumbong mo. Pagsipa ako sa kanya bro, umiyak, syempre masakit eh. Sabi ko, sorry, bati na tayo. Pero magkaaway. Ito biglang sorry na kasi nasaktan ka ba? Sabi ko, para akong tangan, kabang-kaba ako kasi lagi kasi sabi sa akin nila mama nun, gumawa ka na ng kalokohan pero siguraduhin mong hindi kami papatawag sa school. Ay sabi pala, siguraduhin mo na pag pinatawag kami sa school, hindi dahil sa kalokohan mo, hindi mapiprinsipal ako yung ganun. Kaya kabang-kaba ako kasi pag nagsubong tong gagon to, sigurado may paglalagyan ako. Tapos actually hindi ko na naalala kung ano nangyari nun. Pero pag uwi ko bro, di ba nabayagan ako sabi ko, alam mo yung parang puson mo? Doon tumama yung bakal bro. Di ba kasi slide. Tapos may bakal na nakaganyan. Tumama yung puson ko doon. Oh shit. Like yung buong Masakit bigat. Yan? Basta, sabi ni mama, na paano to? Anong ginawa mo? Sabi ko, nadapa lang. Grabe ang kulit mo pala talaga. Makulit talaga ako, sabi ko sa'yo. Tapos sabi ko, nadapa lang ako sa slide. Sabi ko, ganyan. Imposibleng nadapa ka lang sa slide. Nag-slide ka, tumama dito. Paano napunta dito? Sabi niya, tama nga naman. Yeah. Tapos, mahilig ako nun yung mag-monkey bars.
Oh yeah, ako din. Yeah. Tapos kaya tawag sa akin nila mama, parang talagang unggoy eh. Kasi nga, ang kulit ko talaga. Tapos, kaya pala magaling mag-pull-ups yun. Na training. Bata pa lang. Tapos ito, pinaka nakakahiya akong nung grade 1 ako. I think grade 1, kundi grade 1, grade 2. Sa sa co-ed pa nga. Yeah. Meron nung bro, like, alam yung Boy Scout, Cub Scout. Pag bata ka, bro. Cub Scout. Yeah, Cub Scout. Ngayon, nag-Cub Scout ako. Ngayon, yung parang parang meron doon yung sa buong grade 1. Yeah. Siguro 7 section or 6. I-vote nila yung parang magiging pinaka-leader sa buong grade 1. So parang, I guess, pinutin ko yung pangalan ko doon. Leader? Okay. Leader. Nagkataon naman, nanalo ako sa campaign. Nanalo ako. Tapos, nung okay ako na yung parang Cub Scout leader ng buong grade 1. Sinabi bigla ng teacher ko, okay guys, kailangan nyo mag-overnight sa school kasi nga bilang leader. Di kinabahan ako kasi sabi ko, duwag ako. Kasi, tapos ang isa daw sa mga parang initiation rites, pagka yung ikaw bagong na-hire na leader, iikot ka sa isang floor, mag-isa. Oh, shit. Alam mo ba, bago mag-uwian, sabi ko, ma'am, pwede po bang iba na lang? Nag-back out last minute. Seryoso. Tapos, hiyang-hiya kami kasi sabi nila, mama. Nakatakot yun. Kahit mga 6 p.m. nga eh. Hindi ko kayang gawin yun. Isipin mo, bata ka pa nito, like 7 years old. Palalakarin ka sa hallway tas may flashlight lang. Tapos naisip ko pa nun, hindi ko actually alam kung totoo talaga yun, pero yun yung sinabi. Kaya talagang usog yung bayag ko yun. Tapos sabi ko kagad. Pero totoo talaga. Totoo na kailangan mong ikutin talaga yung. Yun ang hindi ko alam, pero maaring totoo as part of tradition ng mga nagiging Cub Scout na leader. Kailangan mong gawin. Pero isang round lang, isang ikot lang na ganun, that's it. Pero nag-overnight ka talaga. Hindi. Umuwi ako. Nung araw na umuwi ako, hindi na ako Cub Scout leader. Ayaw mo na. Simula nun, pagbalik ko, hindi na ako nag-Cub Scout ulit. Ayoko na. Sabi ko, tangina, patutulugin niyo ako sa school, paikutin niyo pa ako ng ako lang mag-isa. Ganun pala yun, hindi ko alam na pag-leader ka ng Cub Scout. Hindi ko alam kung talagang ganun or baka pinagtripan ka lang din. Baka lang din, like yung sa school na yun lang yung tradisyon nila. So hindi ko alam. Meron pa nun haka-haka kasi yung school namin, tabi niya, simbahan. Yeah. Ito yung sa Cubao to yung may pukot na ulo. Tapos tabi nila dati sementeryo daw. Di syempre, syempre pag bata ka, madali ka maniniwala sa di ba? Naniniwala ka sa mga kwento-kwento. Di sa akin, sabi ko, di ako maglalakad, di ako matutulog dito sa school. Yung mga kwento-kwento meron daw dating sementeryo daw yung school, mga ganyan. Kaya sabi ko, fuck this shit. Sabi ko, di na alam ko magkakamping yata yun sa mga. Kasi makulit din ako dati kaya hindi ako pinapasama sa ganun eh. Hindi ka pinapasama sa field trip? Oo. Baka daw mawala ako. Yun. Yan yung nangyari sa akin siguro. Kung hindi grade 1, siguro mga. Siguro nawala ka na rin sa mall yun. Nawala! Sa Mega Mall. Sige. Kwento mo.